ako'y nalulungkot dito sa mga nangyayari dun sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na kung minsan nakikita mo nagmumura, naglalabas ng mga fake news, sumasali pa sa mga pagpapalaganap ng mga fake news, no? Bakit po ako nalulungkot? Kasi po, ang gobyerno po natin, ako hindi ako parte ng UNITEAM. I did not vote for President Bongbong Marcos. Hindi rin naman ako bumoto kay VP Sara. Parehas hindi ko binoto yan eh. But when I won, naki-join ako sa admin dahil ang gusto ko magtagumpay, mag-succeed silang dalawa. 'Di ba? Kasi po, pag naging successful ang ating Pangulo, ang Pangulo kasi natin yan ang mukha ng ating bansa eh. Pag naging successful ang ating Pangulo sa pagpapatakbo, yung mga investor pupunta dito sa ating bansa. At hindi nakakailanganin ng mga kababayan natin na mga ibang bansa at malayo sa kanilang pamilya para magtrabaho at maghanap buhay. Ngayon, pagka magulo ang ating bansa, yung pong ganitong bagay ay hindi nakakatulong sa ating ekonomiya. Siyempre, wala naman po siguro ng mga investor na gustong mamuhunan dito sa ating bansa kung ang isang gobyerno ay magulo. Pero yung pagiging maayos ng gobyerno, ito po, hindi po kakayanin ng administrasyon yan. Dapat yan tulong-tulong tayong lahat. 'Di ba? Tulong-tulong tayong lahat. Kaya nga po ako nalulungkot po ako. Hindi ko po ang gusto ko po sana ay yung mga kababayan natin mas makapagtrabaho dito. Tumatag ang ating gobyerno, lumakas. Pero yun po, kahit sinong iupo nyo po dyan, pag ang gobyerno po ay kauupo lang, wala nang hinanapan na natin na magiging perpekto, inatake na natin ng inatake, hindi na natin binigyan ng pagkakataon na mailatag yung kanilang mga programa, wala po talagang mangyayari. Ang magsasuffer po niyan, ang bansa po natin, ang mga kababayan nating Pilipino. Napakadami ngayon ng trolls na bumabarat sa prosecution. Ano yung ginagawa ng House Prosecution Team para ma-counteract ang negative feedback, lalo na from trolls? Well, ako kasi sanay na akong tinotrolls eh. So, mga ilang taon na akong tinotroll. Simulan yung Quadcom, yung GoodGov. Isang damakmak na yung trolls na ako, hindi ko na sa talutoan pinapansin yan. Basta't kami, focus lang kami sa aming trabaho. Kaya nga po malaking bagay yung mga ganito, yung mga ganitong forum para at least naliliwanagan at nauunawaan ng ating mga kababayan. Kaya nga po ako, hinihiling ko sa ating mga kababayan, para hindi po sila malilinlang, manood po sila. Panoorin po nila yung nagaganap na impeachment nang sa ganon, hindi po sila naliligaw at hindi po sila nalilinlang sa mga lumalabas ngayon sa social media kung saan uso na ngayon ang mga trolls, ang mga splice videos, mga mali-maling impormasyon. Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Nung Wednesday po ay nasaksihan po natin yung pagpapalit po ng article po dito po sa impeachment court from Article 4, which is yung grave threat. Natapos na po yun, kaya tayo po ay tumungo na sa panibagong usapin, which is yung Article 1, confidential fund. At noong Wednesday po, ang una po naming dalawang testigo na ipinresenta ay yung dalawang testigo na naging department manager or branch manager ng dalawang land bank branches. Yung isa sa land bank branch, Show Boulevard, doon po kung saan withdraw ang apat na 125 million na confidential fund ng Office of the Vice President. At doon naman po sa Land Bank DepEd Branch, dito naman po ay withdraw yung tatlong 37.5 million. Dito po napatunayan po natin, unang-una, yung pondo ay galing po sa public fund. Dahil ito po ay dinrown doon po sa National Treasury. Pangalawa, na ito po ay withdraw insofar as yung OBP, 125 million in cold cash
So buong 125 million, 4 na beses withdraw. At dito naman po sa DepEd, 3 beses na worth 37.5 million ay withdraw in cold cash. So ang mga nag-withdraw po sa OBP, si Miss Gina Acosta, kasama si Limuel Ortonio, doon naman po bilang Special Disbursing Officer. At dito naman po sa DepEd, si Mr. Edward Fajarda bilang Special Disbursing Officer. So dito nasaksihan din natin yung mga naglabas sa mga salita na unusual, suspicious. So yun po yung mga naging matunog na kataga na nabanggit po during the time na nagtatanong po ang ating mga senador. So by Monday, magtutuloy na naman po yung ating usapin or dito sa impeachment trial at meron na po tayong 3 sinampina. Ito pong 3 to, 2 po ay galing po sa COA at yung isa naman po sa archive. So yung 2 COA, yung isa po dating state auditor at yung isa po yung kasalukuyang state auditor ng COA. Yung susunod po na magte-testify, ito po yung COA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Ito po hindi na kailangan dahil the mere fact na inabot mo yung pera doon sa hindi naman dapat o otorisado na humawak ng pondo ng confidential fund, doon lang meron ng problema. Malversation na yun eh. So, dapat po natin isip, ito po yung pera. Hindi po lahat ng tao ay otorisado na humawak netong pera. Much more, yung kabuuan, ibibigay mo ng buo doon sa taong yon. Kaya nga po meron tayong SDO. Pag sinabi mong SDO, Special Disbursing Officer, siya ang may tangan. Siya ang may pananagutan. Ang may pananagutan po niyan, yung head ng agency at saka yung SDO. Sila lamang po ang may pananagutan kung paano ito gastusin at dapat ito magastos ayon sa purpose kung saan ito binigay. Which is, ito nga po, confidential fund, pagkakalap ng mga impormasyon. So, yun po yung mga susunod na bubusisiin po ng ating, at ipipresenta po natin na ebidensya sa impeachment court. So, Kong Chua, parang nakakaingit ang trabaho nyo. Napakadali. Napatunayan niya kinuha ang pera ng gobyerno at napatunayan na wala. Di pa sa kasunod, patutunayan yung nawala. So pag napatunayan yung nawala, hindi na kailangan yung hanapin o patunayan kung saan napunta. Ito po, ganito lang po natin ito yung mayahambing eh. Kung maalala ninyo yung fertilizer scam. May pondo. Yung fertilizer, yung programa ng fertilizer ng gobyerno, magandang programa po yan. Talaga namang kinakailangan na meron talagang programa para sa ating mga patanim. Pero pag ito po naglabas ng pondo at hindi po makita kung saan ginamit, parang ghost fertilizer. So ganun din po dito. Ito po may purpose. Kaya po ito binigay, may purpose. Dapat magamit po sa purpose. Ngayon, pag hindi mapatunayan kung nasaan na yung mga tao, o doon po may problema. Kung kanina pinag-abutan, kung sino yung mga dapat, yun po, doon po nagkakaroon ng problema kung paano ginamit. Kaya wala pa po tayong sinasabi, wala pa po tayong hinuhusgahan. Yun po ay obligasyon namin na mapatunayan pa. Kaya po sa susunod po, kami po ay magpipresenta ng mga testigo at mga ebidensya para patunayan kung meron man po na pagkukulang. Well, kami po kasi ang trabaho namin, maipakita muna yung ebidensya base po sa nakasaad dito sa ating article. So,
ang depensa naman po, ang trabaho naman po nila para depensahan yung ating respondent, yung kanilang kliyente, which is yung OBP. So, yun po talaga yung aming trabaho. Pero siyempre, ang purpose naman po talaga natin dito ay maipakita yung hustisya. About yung confidential funds, I remember yung Quadcom hearings, parang yung pera, binigay dun sa dalawang security, ano niyan. Ba't iba ngayon ang kwento? Hindi, wala pa po. Wala pa po tayo dun sa kwento. Dahil nandito pa lang po tayo sa, kumbaga, appetizer pa lang. So ngayon, nandito pa lang tayo sa pag-withdraw ng pondo. So yung susunod po na ipepresenta natin ay yung po yung mga representante po ng COA na sumuri ng kung paano ginamit ito pong pondo sa confidential fund. Kung, I don't know kung gusto mong sagutin yung tanong ano. It's becoming obvious na a few of the senator judges are parang lawyering for the defense. Ano ang dapat gawin? Sino ang dapat mag-raise ng question nito? Well, ako po, hanggang sa ngayon, naniniwala ako na sila ay bound sa kanilang sinumpaang tungkulin na mag-exercise sila ng political neutrality. So baka mamaya magulat nga tayo pagdating sa tanungan, ganito sila, pero mamaya pagdating sa botohan, iba boto nila. So tingnan din po natin, baka mamaya premature para sila ay husgahan. So let us give them the benefit of the doubt. Tapos meron pang mga developments, ano? Halimbawa, isang senador ay na-link sa iba pa namang katiwalian. Not just one, parang meron pang iba eh. Which will reduce the number of senator judges na mag-vote pag when the time comes. Ano yung pwedeng gawin sa ganitong No comment po. Okay, sige. Philip, may tanong ka? Naitanong na to pero magandang ulitin din eh. Kung Joel, nababahala ba kayo dito sa mga tinatawag na quote-unquote defense judges? Hindi na sila senator judges, defense judges. At naisip pa ninyo na maring dumating yung panahon na kayo mismo hihingin nyo na mag-inhibit nga kayo o kaya disqualify yan. Well, Mabigat na legal issue yan. Political issue. Politicized na. sa akin po, bibigyan ko po sila ng benefit of the doubt. Dahil siyempre, bago po sila umupo bilang senator judges, sila po ay nanumpa na mag-exercise ng kanilang mga political neutrality. So, titignan po natin hanggat baka magulat tayo, iba boto. Diba? Pagka ganyang benefit of the doubt, parang binibigyan nyo sila ng lubid para ibigti yung sarili. Hello po, magandang umaga po. Si Jervis po ako sa ABS-CBN. Sir, gaano kahalaga para sa inyo yung ginawa ng Pangulo na in-authorize niya yung pagpapa ng mga tax records ni Vice President Sara? Well, napakahalaga nito dahil dito makikita na unang-una, kung wala ka naman tinatago, hindi ka naman siguro dapat matakot dito sa pagbubukas nitong tax o nitong box kung saan ang nilalaman nito ay yung kanilang ITR. Pangalawa, for purposes of transparency, kasi nagiging legal issue to para at least hindi na magkaroon ng kulay o magkaroon ng doubt as to the legality ng pagbubukas ng box. So, at least, nung nagbigay na ng authority ang ating Pangulo, natapos na yung usapin pagdating sa legality nitong box na to. Talagang
mapapalakas nito yung case ninyo against the Vice President? Well, hindi ko naman masasabing mapapalakas dahil hindi ko naman alam kung ano laman nun eh. Baka mamaya nagtutugma nga, legal na nga talaga na may 6.7 billion na kinita yung kanilang mga income sa legitimate sources at nakapagbayad sila ng income tax. So, kaya nga sabi ko, it works both ways, no? Kung wala naman silang tinatago, wala naman dapat ikatakot. Well, alam naman po natin na marami sa mga kababayan natin ang nakamonitor dito sa impeachment. So, siguro, isa yan sa mga factors, no? Kung bakit ganun ang naging resulta. At nakikita siguro yung mga issues, no, na bumabalot dito sa impeachment. Pero syempre, maaga pa para sabihin yan. But kung maalala mo, prior to that, may mga surveys din na lumabas kung saan mataas naman yung ating BP. Pero ito, bago ang impeachment. 'Di ba? So, una-una, marami rin naman tayong tanong, saan kinandak yung survey? 'Di ba? Tapos pangalawa, ano yung tanong doon sa survey? Kaya hindi rin natin alam kung ano yung mga tanong nila. Pero ako definitely, base dun sa nakikita namin datos, marami sa mga kababayan natin ang interesado na ituloy itong impeachment at interesado sila kung talaga bang may ebidensya o wala. Without saying kung sila ba ay pro or anti-PP Sara. Napakadami ngayon ng trolls na bumabarat sa prosecution. Ano yung ginagawa ng House Prosecution Team para ma-counteract ang negative feedback, lalo na from trolls? Well, ako kasi sanay na akong tinotrolls eh. So, mga ilang taon na akong tinotrolls. Simulan yung Quadcom, yung Goodgov. Isang damakmak na yung trolls na ako hindi ko na sa talutoan pinapansin yan. Basta't kami, focus lang kami sa aming trabaho. Kaya nga po malaking bagay yung mga ganitong forum para at least naliliwanagan at nauunawaan ng ating mga kababayan. Kaya nga po ako hinihiling ko sa ating mga kababayan para hindi po sila malilinlang, manood po sila. Panoorin po nila yung nagaganap na impeachment nang sa ganon, hindi po sila naliligaw at hindi po sila nalilinlang sa mga lumalabas ngayon sa social media kung saan uso na ngayon ang mga trolls, ang mga splice videos, mga mali-maling impormasyon.